Hello mga kusina, ito na naman po sa muli ang inyong host na si Sunny TV PH at panibagong kusina tips na naman tayo mga kaibigan. So, sa mga panahon ngayon mga kaibigan, nag-level up na ang ating mga gamit sa ating bahay, lalo na sa ating kusina. So, dati nagsimula tayo sa kahoy, na panggatong, nag-uling tayo, at nagkaroon tayo ng mga kalan. Ito, pakita ko sa inyo. So, nauso ang ganitong kalan na lutuan at dati gumagamit tayo ng palayok sa ating pagluluto sa ating mga kusina. Meron tayong palayok, meron tayong mga kaldero sa pagluluto ng ating kanin at ulam dito sa ating palayok tayo pwede magluto noong mga panahon. Pero ngayon nga, sabi ko nga, nag-level up na ang ating panahon, ang ating buhay, nag-iba na ang mga gamit natin sa ating bahay, nag-evolve na kumbaga. So ngayon, nauso na yung ganitong yan. So dati yung mga rice cooker natin, wala na ako ng mga yung ano namin lumang rice cooker, wala na ako ng ganoon. So nagkaroon tayo ng mga ganitong rice cooker ngayon mga kaibigan. So minsan may share ko lang sa inyo nang dumating ito dito sa amin. Sabi ko paano ba ito gamitin? So yun po ang aking gustong ituro sa inyo kung paano natin gagamitin itong ganitong rice cooker, no? Ito kasi ay nakita niyo diyan, meron namang may Chinese character pero meron naman nakalagay na English version naman na nakalagay diyan. So ito po mga kaibigan ng ating rice cooker. So dito na tayo magluto ngayon at alam ko meron din mga iba na ganito, lalo yung mga bago pa lang ay hindi nila kabisado kung paano ang tamang pag-operate at pagluluto sa ganitong lutuan. Okay, so ito po, buksan natin. Nakaready na po yung aking lulutuin dyan. So pagdating po sa pagkasabaw sa kanin, the same lang po kung paano tayo magluto ng ating kanin sa mga kaldero natin at doon po sa ating mga rice cooker na dating ginagamit na rice cooker ay the same din po ang pagkasabaw. No, wala naman po na bago. The same lang din po ang kasabaw. So, pagdating po sa pagluluto na, syempre, kailangan mo nating i-on ang ating lutuan. So, kapag naka-on na po siya, so, i-on muna natin ang ating lutuan. Kapag naka-on na po siya, iilaw po ito dito. Ayan, iilaw po yan. So, depende po yan. Ngayon po, kung kayo po ay maraming kayong lulutuin, so, pwede po kayong pumunta dito sa ating regular, ayan, may nakalagay diyan regular, ayan. So dito po yan may pili yan dito sa ating menu. Ayan, so dito po ayan. So kung regularize po tayo, pinitin lang po natin ating menu. Cancel muna natin. Cancel muna natin. Ayan, cancel. At pinitin na ang ating menu. So dito po siya sa may nakalagay diyan glutinous rice. Punta tayo sa regular kapag maraming lulutuin. Kung kaunti lang naman po ang lulutuin mo, kunwari isang takal. So, kailangan po, doon tayo sa quick cooking. Punta tayo doon. Pipinitin lang natin itong menu na to, lilipat po yung araw na yun. So, ayan na po siya. So, kung ilan po, ito 1 to 2 person, pwede rin po ganito, pipinitin mo lang po yun. So, dito po sa aking dito ay, medyo kailangan ko po dito sa, kailangan po natin dito kailangan po natin, dito lang tayo sa regular rice kapag medyo marami-rami tayong lulutuin. So, dito lang tayo sa regular rice. Nakalagay po dyan regular. Nakita mo yung araw na yan, nakalagay doon sa regular. So, para po natin yan. So, kanina po, umiilaw po dito yung ating reheat. Kasi lagi po yan, kapag po tayo nagluto ng kanin dyan, so kapag naini na yung ating kanin, nakalagay po dyan reheat lagi. So, para mawala po yun, pindutin mo itong cancel or off. Tapos, punta ka na dito sa start ka na dito. So, ayan po. Ibig sabihin yung kanin natin, within 37 minutes ay luto na po yung ating kanin na yan. Pero pag quick cooking po yan, nasa 17 minutes lang po yan kapag konti lang naman palulutuin ninyo. Pero dahil po medyo marami tayong lulutuin, kaya dito po tayo sa ating regular rice o regular cooking tayo. So, 37 minutes po yan. Luto na po yan. So, kapag tumunog po yan, ibig sabihin luto na po yung pwede mo na pong i-off doon sa iyong lutuan, doon sa inyong switch para na po siya. At kung gusto niyo pong initan ang kanin, ay pwede niyo naman pong i-on lang doon at hindi niyo kailangan magpindot. Automatic na po yan na dito sa ating reheat. So, ayan mga kaibigan. So, ganun lang po kasimple gamitin itong ating rice cooker mga kaibigan. So, yan nga po. Meron tayong iba't ibang option dyan. Pwede ka dito mag quick cooking. Depende po sa dami ng iyong lulutuin. So, yun lang po mga kaibigan ang aking tips na ibigay sa inyo. At siguro kung talagang konti lang naman kayo sa bahay, lagi nyo gamitin itong ating quick cooking para naman kumbaga tipid kayo sa kuryente, di ba? Pero napakatipid din naman po nito sa kuryente kasi ito pang araw-araw namin ginagamit at wala po ditong hassle sa pagluluto. Pwede mo siyang iwanan dahil po ay automatic naman po siyang namamatay o na-off kapag luto na yung iyong kanin. So yun lang po mga kaibigan ang ating tips sa inyo ngayong araw nito sa paggamit ng ating
rice cooker. Ayan po, maganda po ang brand dito mga kaibigan, no? Made in Japan. So yun po siya mga kaibigan. At meron po siyang orasan dyan kapag tapos na po siya magluto, lalabas po yung, kung anong oras na po, lalabas po dyan. So kung kayo po ay nasa kusina at busy, may ginagawa kayo, tingnan nyo lang po ito, anong oras na ba? So meron pong orasan dyan na lumalabas dyan. Pero hindi po lahat ng mga rice cooker na ganito ay may orasan talaga dyan. Mostly po, meron silang timer dyan pero wala pong orasan na makikita. So yung isa po, dalawa kasi ganito namin, yung isang malaki, wala po siyang oras doon. Pero yun lang po, meron siyang orasan dyan kapag nagluluto na. So yung mga kaibigan, ating tips ngayong araw para sa inyong pagluluto. So kung meron kayong mga ilang katanungan dyan, paki-ano na lang dyan sa aking comment section at ating pag-uusapan yan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Sandy TV PH, bye-bye and see you again on my next vlog.